Samantala, nagpalabas ng yellow warning advisory ang Pag-asa sa Metro Manila kanina dahil sa epekto ng bagyong Maring. At upang alamin kung hanggang kailan magtatagal ang bagyo, makakasama natin live mula sa Pag-asa DOST si Amor Laros. Amor, magandang gabi sa'yo. Yes, magandang gabi Miss Aya, magandang gabi Pilipinas. Ngayon po'y makakasama natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good evening, Mr. Aurelio. Magandang gabi si Amor at sa lahat ng ating televiewers. Mr. Aurelio, ano na po ba ang kasalukuyang lagayo, yung update po natin dito kay Bagyong Maring ngayon na patuloy po nating binabantayan? Ito po ba ay lumakas pa at nasaan na po ba ang lokasyon nito sa mga oras na ito? Kaninang 4 ng hapon, itong si Bagyong Maring ay nasa layong 560 kilometers sa east ng Itbayat, Batanes. At habang nandito po siya ay lumakas po itong si Bagyong Maring at nangiganap na tropical storm na may international name na Trami, kung saan ang ligwahan nito ay puno nanggagaling po yan sa Vietnam. Ang Bagyong Maring ay inaasahan po natin kikilos ito pa east-northeast pero mabagal ang kanyang pagkilos sa 7 km per hour. Ang lakas ng hangin ng bagyong ito ay umaabot na sa 65 km per hour, samantalang ang gustiness ay aabot sa 80 km per hour. Mr. Aurelio, dahil nabanggit mo na lumakas na nga itong si Bagyong Maring, meron na ba ulit tayong nakataas na storm warning signal sa anumang bahagi ng bansa? Wala pong nakataas ng public storm warning signal sa anumang bahagi ng ating bansa sapagkat itong si Bagyong Maring ay bahagyang kumikilos palayo sa ating bansa. Ayan, good news yan para sa ating lahat dahil bagamat meron tayong bagyo dito sa ating PAR, wala naman pong nakataas na storm warning signal. At mula nga po sa pagiging isang tropical depression, ano dahilan ng paglakas sa pagiging tropical storm nitong si Bagyong Maring? Mula kahapon hanggang sa mga oras ito, si Bagyong Maring ay nandito po siya sa karagatan, particularly dito sa Philippine Sea. Kaya po lumakas itong si Bagyong Maring at nangiganap na tropical storm. Posible po ba, Mr. Aurelio, na lumakas pa sa pagiging isang typhoon category itong si Tropical Storm Maring sa mga susunod na mga araw? Posible pong itong si Bagyong Maring na maging ganap na typhoon dahil ang kanyang tatahakin ay dagat pa rin hanggang sa paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So ayan po mga kababayan, narinig naman po natin na may chance pa rin po na lumakas pa sa pagiging isang typhoon itong si Bagyong Maring katulad nga po na nangyari dito kay Bagyong Labuyo. Kaya po patuloy po nating babantayan ang mga pagbabago sa lagay nito sa mga oras. Mr. Aurelio, ito pong si Bagyong Maring kahapon po ay kumikilos sa bilis na 11 km per hour. Hanggang sa kaninang umaga po ay naging 9 km per hour. At ngayong hapon na ito po ay naging 7 km per hour na lang ang taglay nitong bilis. So ano po ba yung dahilan? Dahil napapansin natin na bahagya nga po bumabagal pa yung pagkilos nito. Ano po ba yung nakakapagpabagal dito sa movement nitong si Bagyong Maring? Isang weather system na nakaka-impluensya sa pagkilos ng isang bagyo, ito yung high pressure area. Itong high pressure area ay nasa bandang east ng Japan kung saan na-impluensya ang pagkilos ni Bagyong Maring. Ayan po mga kabayan, narinig din po natin na ito pong high pressure area talaga ay malaking factor po para po maapektuhan ito pong pagkilos nitong bagyo na pumapasok o umiiral dito sa ating area responsibility. At dahil nga ngayon, Mr. Aurelio, ay bumagal lalo ang pagkilos itong si Maring, kailan na ba inaasahan yung paglabas nito sa ating PAR? Itong si Bagyong Maring, inaasahan po natin yung track nito ay mag-i-recover siya, mag-u-turn at maaaring patungo ito sa Taiwan. At inaasahan po natin sa kanyang direction at sa kanyang bilis, kung ito yung mamimaintain niya, ay maaari po sa Wednesday ng umaga ay nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So medyo magtatagal pa ang pag-stay nitong si Bagyong Maring dito sa ating area of responsibility. Kaya medyo matagal pa rin po tayong magbabantay sa lagay nito sa mga susunod na mga araw. At ano naman po ba ang inaasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras dito po sa Luzon, Visayas at sa may Mindanao area? Dahil nga naging maulan po yung maghapong nagdaan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ano po ba ang nilalaman ng inyong 5 p.m. weather forecast? Sa araw nito, itong hanging habagat o southwest monsoon kung saan pinakalakas mismo ni Bagyong Maring ang makaka-apekto dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya halos buong bansa po ay maulap at may mga pag-ulan at pagkulo pagitlat. At bibigyan din natin dito ang
Ilocos Region, Benguet, Bataan, Zambales, kasama ang Metro Manila, Calabarzon at Mindoro Occidental, ay kung saan magkakaroon po tayo ng pag-ulan dulot ng hanging habagat. Kaya po, paalala po sa ating mga kababayan sa mga lugar na aking nabanggit na maging alerto sa mga posibleng flash flood at landslide. And Mr. Aurelio, ngayon po ba ay meron pa tayong nakataas na gale warning at nadagdagan pa po ba ito? Saan-saan na ba ito nakataas ngayon? Kahit na itong si Bagyong Maring ay nandito at hindi nakaka-apekto sa ating bansa, ay makakaranas pa rin ng malalakas hangin dulot ng hanging habagat. Kaya po ang buong seaboard ng Luzon ay makakaranas tayo ng malalaking alon. Ibig sabihin po niyan, huwag mo nang pumalaot ang ating mangingisda, kasama na rin ang maliliit na sasakyang pandagat. Ayan, eto pong Mr. Aurelio, no, dahil nga po nabanggit nyo yan, marami pong nagtatanong ngayon, ito pong hanging habagat natin ay patuloy na umiiral. Ito po bang mga pag-ulan na nararanasan natin sa malaking bahagi ng Luzon ay direktang epekto na rin po ba ito nitong si Bagyong Maring? At ano po ba yung mga katangian ng Southwest Monsoon o hanging habagat? Bakit po ba ganito kadami yung pag-ulan na nararanasan natin ngayon? Para sa buwan nito, kasama July, kasama ng August, hanggang September, kasan po ng hanging habagat sa Southwest Monsoon. Kaya makakasa po tayong halos buong bansa maapektuhan ng Southwest Monsoon ng hanging habagat. At itong mga naranasan mga pag-ulan, hindi po yan dulot ng Bagyong Maring. Dahil po si Bagyong Maring ay nandito po siya at walang epekto o hindi nakaka-apekto sa ating bansa. Ang binibigyan pansin po natin itong maraming ulan dulot ng hanging habagat, ganun din malakas na hangin. At dito po sa Ilocos Region, Metro Manila, Calabarzon, Benguet, Bataan, Zambales, Mindoro Occidental ay makakaranas po ng mga pag-ulan dulot ng hanging habagat. At kung saan makakaranas tayo ng, dito sa Metro Manila, kung saan nagtaas po tayo ng yellow rainfall advisory, ang ibig sabihin po niyan ay malalakas ang ulan, inaasahan po natin, kung saan ang estimated na rainfall amount ay 7.5 hanggang 50 mm kada. At posible po magkaroon ng pagbaha sa mga lugar na mabababa at ganoon din sa mga malalapit sa ilog. Ayan nga po, siksik po talaga sa impormasyon ng ating panayam kay Mr. Aurelio. Maraming salamat po Mr. Aurelio sa ibinahagi impormasyon at syempre po dagdag kaalaman na rin para sa ating mga kababayan. Meron po ba kayong mga few reminders na lang para sa ating mga manonood? Tama po, ulitin ko po, kahit po lahat na nakataas ng public storm warning signal, paalala ulit sa Ilocos Region, Metro Manila, Benguet, Bataan, Zambales, Mindoro Occidental ay maging alerto po tayo sa mga posibleng flash flood at landslide dahil po yan sa epekto ng hanging habagat. At ganoon din ang buong seaboard ng Luzon. Dahil po ay inaasahan po natin malalaking alon dulot ng hanging habagat. Kaya huwag mo nang pumalaot ang ating mga isla, kasama na rin ang maliliit na sakyang pandagat. Natunghan nga po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod naming update mamayang 8 p.m. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Kasama niyo po sa The Weekend News. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik sa inyo, Miss Aya. Maraming sa iyo, Amor La Rosa.